ang kalsada at ilog tila naging isa sa barangay San Isidro sa bayan ng Bae sa Laguna. At sa pag-apaw ng ilog, kinainan ng tubig ang kalsada at hindi na makita ang boundary na naghihiwalay dito. Hindi na rin ito madaanan ng mga sasakyan. Ayon sa uploader ng video, nagulat din sila sa biglang pagtaas ng tubig sa lugar. At maging sa Pagbilao, Quezon, may kabi-kabilang baha. Inabot na ng rumaragas ng tubig baha ang mismong tulay na dinadaanan ng tren. Ang Laguna at Quezon, dalawa sa mga pinaka-napuruhan. Ngayong lumakas pa ang bagyong Aghon. Makapusong maulan ng weekend sa malaking lugar sa bansa dahil sa bagyong Aghon, ang unang bagyo sa bansa ngayong taon. At isa na itong severe tropical storm. At patuloy na nakatutok ang buong puwersa ng GMA Integrated News sa mga lugar sa Southern Luzon at sa Metro Manila. Naapektado ngayon ng hagupit ng bagyo. Magandang hapon po. Isa sa mga pinakahinagupit ng bagyong Aghon ang Quezon Province na matindi rin ang mga pagbaha. Ang ilang lugar nawalan pa ng kuryente. At nakatutok si Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Iban mga nagbagsakang puno, pag-apaw ng tubig sa mga palayan at ang pagpasok ng tubig sa mga bahay. Ilan lamang yan sa mga epekto ng bagyong Aghon sa Kalakhang, Calabarzon, lalo na rito sa lalawigan ng Quezon. Umapaw ang Palsabangon River sa Pagbilao, Quezon. Inabot na ng rumaragas ang tubig baha ang mismong tulay na dinadaanan ng tren. Ang ilang residente nanguha na ng mga inanod na niyog. Sa Mauban, Quezon, hinampas ng malalaking alon mula sa dagat ang mga bangkang nakadaong sa pantalan. May bangkang nasira at nalubog dahil sa malalakas na alon. Lumampas na rin sa seawall ang tubig at pinasok ang mga bahay. Sa Lukban, nabuwal ang maraming puno habang poste naman ng kuryente ang bumagsak sa Tayabas. Binabaha na ngayon ang maraming lugar sa bayan ng Lopez. Wala ng supply ng kuryente sa ibang lugar. Dahil sa malakas na ulan at hangin, halos umapaw ang spillway sa Iam, Lucena City. Kita rin mula sa pantalan ang malakas na bugso ng hangin at ulan. Pia Ivan, ang malaking bahagi ng Lucena City, Quezon ngayon ay binabaha. Dahilan yan ay ang mga baradong drainage dahil sa epekto ng El Nino ayon sa PDRRMO. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 300 mga residente ang inililikas ngayon at patuloy pa ang rescue operations. Tiniyak naman ng pamunuan ng Quezon na patuloy ang kanilang mga ibibigay na ayuda at tulong para sa mga residenteng apektado ng bagyo. Yan muna ang latest mula rito sa Lucena City, Quezon. Balik sa inyo. Ingat at maraming salamat. Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. May kabi-kabilang baha sa ilang lugar sa Laguna dahil sa bagyong Aghon. At sa bayan ng Bae, lubog ang maraming kalsada. At nakatutok doon live, si Mav Gonzalez. Mav? Pia, nasa 1 kilometro na yung hindi madaanan dito sa National Highway sa bahagi ng Bae, Laguna dahil nga sa baha. Kaya abiso po sa mga light vehicles ay wag na po kayong dumaan dito para hindi kayo ma-stranded. Kaninang bandang alas 4 ng hapon, halos abot bewang na ang baha sa Barangay Dila sa Bae, Laguna. Tanging mga truck at bus na lang ang nakakadaan. Hindi na kinaya ng ilang motorsiklo at sasakyan na tumawid. Nagsilikas na rin daw ang ilang residente. Ayon sa Laguna Police Provincial Office, nasa 1 kilometro ng highway ang binaha mula Barangay Dila hanggang Barangay Bangyan. Kaya nagbibigay na ng libreng sakay ang truck ng AFP at PNP. Narito ang kanilang mga pahayag. Malaking baha po. Dito sa lugar na ito, hindi po kaya makatawid itong amin kasi mababa. Hintay po kami ng truck na medyo mataas. Nagpapasakay din sila rito ng libre, no? O kaya pag may dumadaang bus, pinapasakay na namin yung mga stranded. Basta tumigil yung ulan, luhupa na rin siya. Mabilis naman. Pero sa ngayon na patuloy yung pag-ulan, binibigyan namin ng babala na wag na muna tumuloy yung mga light vehicles. Nagmistulang ilog ang mga kalsada sa ilang barangay sa Bae, Laguna. Ang ilang residente nakalusong na sa halos kulay putik na tubig. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay at establishmento. Umapaw rin ang ilog doon at walang tigil ang ulan mula kagabi.
Nawalan pa ng kuryente sa ilang lugar ayon sa ilang residente. Sa katabing bayan ng Kalawan, lubog din sa baha ang mga kalsada sa Barangay Bangyas. Napuno na ng tubig ang mga palayan. Sa bayan ng Pagsanhan, lumampas sa normal ang water level ng ilog, kaya pinalikas na ng LGU ang mga residente sa paligid. Natumba sa lakas ng hangin ng ilang puno sa highway. Patuloy na minomonitor ang sitwasyon doon. Dahil sa inaasahang pinsala ng bagyong Aghon, sinuspindi na ang klase bukas sa UP Los Baños. Maaga pa lang, naglabas ang pag-asa ng red o heavy rainfall warning sa Laguna. Ibig sabihin, posible ang matinding pagbaha. Nasa signal number 2 ang buong Laguna mula kaninang umaga. Pia, sa ngayon ambon na lang dito sa bahagi ng Bae Laguna. Actually, mula nung pagdating natin, mga nasa 50 to 100 meters na yung inihupa ng baha. Samantala, ayon naman sa Laguna Police ay nasa 195 families na ang in-evacuate sa buong probinsya at nasa 7 bayan naman ng Laguna ang walang kuryente sa ngayon. Pia? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Matapos ang pananalasa sa Bicol at Eastern Visayas na merwisyo sa Calabarzon, ang biglang paglakas ng bagyong Aghon. 4 nang naitalang sugatan sa pananalasa nito ayon sa datos ng NDRRMC. 3 riyan, mga bata. At nakatutok si Dano Tingkungko. Malakas na ulan ang dulot ng bagyong Aghon sa Lipa, Batangas. Dala rin ito ang malakas na hanging nagpasayaw ng mga puno at tumuklap sa ilang yero ng isang establishmento. Sa tindi ng ulan, halos nag-zero visibility sa mga kalsada at nagkabaha sa ilang lugar. Sa bayan ng Ibaan, isang truck ang nadula sa matarik na kalsada at nahulog ang kalahati nito sa ilog. Dahan-dahan itong inangat ng crane. Sa Aurora, napahinga sa matinding init ang mga bukid at hayop dahil sa halos magdamag na pag-uulan sa kasiguran. Pero sa Dilasag, perwisyo sa mga motorista masamang panahon. Umapaw ang ilog doon at nagpabaha sa kalsada. May ilang motoristang napilitang itulak ang kanilang mga sasakyan para hindi tumirik. Pero may ilan ding sumugal sa paglusong. Habang nananalasa ang bagyong Aghon sa Northern Samar, umapaw ang ilog sa bayan ng San Isidro. Sa gitna ng hagupit ng bagyo, winasak na malakas na hangin ng 14 na bahay sa isang barangay sa Labezares. 4 sa mga ito ang wasak na wasak. Pati covered court ng barangay na damay. Isang babae ang nagkabukol sa insidente. 14 na pamilya o 53 residente ang apektado at nakikituloy muna sa mga kaanak. Ayon sa NDRRMC, 4 na taga Bicol Region ang nasugatan sa pananalasa ng bagyong Aghon. 4 sa Legazpi, 30-year-old male, 3 bata, 12, 11, and 5. Mahigit 2,000 individual ang apektado sa Bicol at Eastern Visayas regions. Lagpas 500 tao ang nasa evacuation centers. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Marcos na inatasan na niya mga lokal na pamahalaan, emergency services at iba pang ahensya para patuloy na bantayan ang sitwasyon at mamahagi ng tulong. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa gitna po ng masamang panahon, bumagsak ang isang matandang puno sa harap ng simbahan sa Taytay, Rizal at nadamay pa ang ilang sasakyan. Mula sa Taytay, nakatutok live si Katrina. Katrina? Pia, nasa likuran ko nga ngayon ang puno na bumagsak sa isang simbahan dito sa Taytay sa Rizal at 2 sasakyan nga ang nadaganan ng punong bumagsak na ito. Pasado 9:00 ng umaga kanina nang biglang makarinig ng lagabog ang mga nasa loob at labas ng Minor Basilica and Parish of St. John the Baptist. May sumigaw ring matandang babae na humihingi ng tulong. Pagtingin ng mga bantay sa parking lot ng simbahan, bumulaga ang nabuwal ng acacia tree na ituturing nilang historic. May nadaganang 2 sasakyan na nasa tabi ng puno. May isa pa raw sasakyang nagasgasan din. Ang puting van na isang nadaganan, pamilya raw ang may
may-ari na magsisimba sana. Pero kakababa lang nila nang mangyari ang disgrasya. Habang nakapark naman daw sa lugar ang isa pang sasakyang nadaganan. Ayon sa pahayag ng Minor Basilica, inclement weather at advanced age o katandaan ang tinitignang dahilan ng pagkabuwal ng puno. Ang punong ito raw ay mula 18th century pa nakatanim at naging landmark na ng simbahan. Mabilis naman daw na nakaresponde ang mga otoridad at wala naman daw nasaktan o nasugatan sa insidente. Akala ko lang, biglang lumakas ang hangin. Bakit ako tumulong pa natin? Buti walang nadamay na tao. Papapark po kami dito. Ang kaso po, yung matanda, humiyaw ng babagsak na yung puno. Tumakbo na rin siya. Tumakbo na rin ako. Pumutok na pinapunta ako ni Father dito dahil nga dito nanggaling yung putok na yun. Makita ko, buhol na yan. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.